Hi Beb! For today's video, ipapakita ko sa inyo ang Digital Advantage. Introducing the PSA e-Certificate Service powered by psahelpline.ph. Isa itong quick guide kung paano kumuha ng PSA e-Certificate online. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. All you have to do is pumunta sa www.psahelpline.ph. Ang Philippine Statistics Authority or PSA, in partnership with psahelpline.ph, ay nag-introduce ng PSA e-Certificate Service. Isang modern at secure na paraan para ma-access ang inyong civil registry documents online. Sa pamamagitan nito, maaari ka nang makakuha ng authenticated digital copy ng iyong birth certificate, marriage contract, o death certificate gamit lang ang inyong phone or computer. Ito ay mabilis, convenient, at pwedeng gamitin for submission and verification sa mga government agencies at school requirements po. From request to payment hanggang identity verification, fully digital na ang process. Mas madali at mas secure para sa lahat. Kaya sa mga nagtatanong kung legit ba ang psahelpline.ph, ay Beb, yes po, dahil subok na subok ko na po ito. What is a PSA e-Certificate? Ang PSA e-Cert ay isang official at authenticated digital copy ng mga civil registry documents tulad ng birth, marriage, death certificate, sinomar, at sinodeath. Para lang itong electronic version ng inyong PSA certificate. Mabilis, secure, at ready for online submission ang mga tumatanggap ng digital documents. Mayroon din po itong QR code para madaling ma-verify ang authenticity nito sa official e-Cert portal. So let's go back to the procedure. Pag nasa website na kayo, proceed na lang po kayo sa Order Now and click this. Then, choose the certificate type. Piliin kung anong certificate ang kukunin. Sa case ko, birth certificate ng anak ko ang i-request ko. Then, click this. Sa bottom part ng page, lalabas ang mga option kung paano mo makukuha yung document. Makikita na rin po yung corresponding amount. Sa video na ito, ang pipiliin ko po ay PSA e-Cert, then click this. Basahin ang information. After that, i-tick ang checkbox para sa Terms and Condition at Privacy Act consent. Then, click Continue. Next, who are you requesting for? Piliin kung para kanino yung certificate. And I choose for my son. Then, click Continue. Next, enter personal details ng PSA certificate owner. Ilagay ang first name, middle name, last name, and click Continue. Next, birthplace details ng PSA certificate owner. Ilagay ang birthday and select birth country, select province, select municipality, then click Continue. Next, father details. Kung walang father na nakaregister, itik lang ang no son's fathers in certificate. Kung may nakarehistro naman pong father, ilagay ang first name, middle name kung meron, at last name. Then, click Continue. Now, mother's details. Ilagay lang po yung pangalan ng mother sa pagkadalaga. Just input the first name, middle name, last name, then click Continue. Now, review certificate details. I-double check ang spelling at siguraduhin tugma sa PSA record.
Then, kung tama naman ang lahat, click Continue to your information. Now, details naman ng person na nagpa-process ng order. Select your gender, input your first name, middle name, and last name. Dito, pwedeng ilagay kahit married name na. Input your birthday, active mobile number, at active email address. Dapat active mobile number at active email address yung ilalagay nyo dahil doon po kayo makaka-receive ng notification from psahelpline.ph. Then, click Continue. Next, purpose of requests. Piliin ang purpose. Kung wala sa list, piliin ang others at ilagay ang reason. Then, click Continue. Next, review and submit. Double-check ang lahat ng details. Then, click Submit. Last part, madadirect tayo sa payment option. Pwede nyong i-download ang QR code o gamitin ang reference number na makikita nyo sa PSA Helpline payment page. Ito po yung inyong reference number. At ito naman po yung QR code for payment. At dito naman po sa ibaba, makikita ang online payment options gaya ng credit card, GCash, Paymaya, at Bayad Center. Mostly sa GCash ako nagtatransact. Next, proceed na po kayo sa GCash app nyo or sa payment option na napili nyo para i-scan itong QR code o gamitin ang reference number. Disclaimer lang, Beb, hindi ko na po naisama sa video yung payment guide for GCash dahil hindi ko po ito na-videohan. Kaya pasensya na po. If ever naman po na hindi nyo na-screenshot or na-download ang QR code, don't worry dahil makakatanggap naman kayo ng email na may complete payment details gaya nito. Dito naka-indicate na po yung reference number ng order nyo at kung magkano ang inyong babayaran. Aside from this email, makaka-receive din po kayo ng notification na ready na for payment na ang inyong order gaya nito. Pwede nyo na din pong i-click itong Pay Now para mabayaran ng order na certificate. Once nabayad na kayo at confirm na ng PSA Helpline ang payment nyo, doon pa lang po ipaprocess ang inyong order. So yes, payment first, Beb. After that, makakatanggap kayo ng email mula sa psahelpline.ph na na-scan na ang inyong order. Para ma-download, i-click lang po yung Proceed to Identification. Next, i-click ang Verify Identity. At piliin ang ID type na meron kayo. Then, click Proceed. Sa bottom part ng page, i-click ang Start Liveness Check para ma-verify na kayo mismo yung nagre-request. Pagkatapos po, i-upload po yung napili ninyong ID na meron ka kung nire-required ng system. Kung hindi naman po kayo ni-required na mag-upload ng ID, okay lang po. As long as na maging identity verified ang status ninyo. Kapag verified na, pwede na ninyong i-download ang inyong PSA e-cert na naka-PDF file. I-click lang ang download button. So ito po yung inyong makikita sa first page. At ito naman po yung sample na makikita nyo sa second page. Kung sakaling hindi po ninyo agad na na-download ang PSA e-cert, don't worry ulit, pumunta lang po kayo sa inyong email dahil makakatanggap kayo ng notification mula sa PSA Helpline na available for viewing na ang inyong document. I-click lang po itong View Certificate at pwede nyo na po itong i-download anytime. Order recap lang tayo, Beb. Noong March 2, nag-place ako ng order for PSA e-cert. March 3, nabayaran. So, prinases nila ito same day or the next day. On March 5, then nakareceive na ako ng email na scanned na at ready for identity verification. After nyong ma-verify, doon pa lang pwedeng i-download yung PSA e-cert. So, Beb, less than 1 week lang available na yung PSA e-cert. By the way, quick guide lang ulit, Beb, kung paano i-check ang status online ng inyong order.
Kapag nasa website po kayo ng psahelpline.ph, i-click nyo lang po yung check status. Ilagay ang inyong 10-digit reference number. Then, i-click ang check status. At ayan! Dito nyo na makikita ang current status ng inyong order. So, ganun lang po kadali at kabilis mag-request ang PSA eCert. No hassle, no pila, fully online, secure with QR verification, and perfect ito for online submission sa schools, government agencies, at iba pa. May QR code din po ito para madaling ma-verify ang authenticity sa official eCert portal. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko. Thank you and God bless everyone. Follow for more.